Nanibago ako, probida. Okay guys, what's up? Good morning. So naka-ADB tayo ngayon. Left. Row! On your left. Ace. Downtown. Kim ko nga. Hindi sa akin to. Ang taas. Taas oh. Wow. Meow. Meow. Probida. At totoo yung mga sinasabi nila. Nakakaumay. Since nandito na tayo guys, so gagawin na natin yung Batman look. Grabe. Grabe yung fog. Sana maligo. Yun no? So tapos na tayo magkape. Let's start our biyahe. So ito yung resulta ng hindi mapakali at gustong itry na yung Honda ADV 160. Kaya nagrent tayo ngayon for today's video. Para sa ganun ay maranasan ko kung ano yung feeling na dala mo or dinadrive mo yung Honda ADV. So ngayon ititest natin yung braking system na itong Honda ADV 160, yung comfortability ng pagbabiyahe niya, at saka yung katipiran niya ng gas, and then yung shock sa likod, at saka yung power niya, kung malakas ba siya sa power, lalo na kung paakyat. So let's go. Woohoo! Ganda ng arangkada, smooth. So first impression ko as a new user ng Honda ADV, talagang naninibago ako sobra. Kanina pagkuha ko na itong unit na to, talagang natulala ako at hindi ko alam kung ano yung mga unang gagawin ko. Since yun nga, yung motor ko is declutch, so himay ko na talaga kung ano yung mga dapat gawin. Pero ito automatic, kaya nangangapa, tinitingnan ko kanina kung ano yung mga dapat gawin. Tapos tingnan ko saan yung brake sa front at saka sa likod. And then isa sa mga nakapapanibago, oh, grabe, harurot. Isa sa mga nakapanibago sa akin is yung mga pindutan. Talagang kung mag-left turn na to, mag-right turn ako, ang napipindot ko is yung yung busina. Kaya nakapapanibago talaga. ADV din, no? At saka second, yung paa. Mahalata mo talaga na yung motor mo is hindi scooter, kasi yung paa mo, kung nagbe-brake or parang feeling mo ba mag-change gear ka, may clutch, hahapakan. Tapos kung makikita nyo yung paa ko, ewan ko kung kukuha ba sa camera, nakabukaka, which is parang nakaangkas ng may tangke sa harapan. Kaya isanay ko na ganun i-close yung paa ko, nakabukaka eh. Pero exciting tong experience na to. Ganda ng motor, oh. Oh, smooth siguro yung niyan. Smooth siguro yung niyan ba, pagdadrive. Maganda din yung panel niya, oh. Maganda yung stock ng upuan ng Honda ADV. Lapat na lapat sa puwet. Ay, buti na lang maganda yung panahon ngayon. Suspension test. Tadadadadag. Okay lang, sakto lang. Pero hindi pa naman to masyadong lubak. Pero wala talagang
Parang wala akong planong idaan to sa lubak ko. Lakas yung hatak niya, lalo na pag mag-overtake. Oh! May pagkatagtag talaga. Akyat tayo! Totoo talaga yung sinabi nila na pag walang angkas matagtag yung suspension sa likod. Dito siguro yung malawak na lugar. Ayan. Dahan-dahan kasi basa yung kalsada, baka madulas. Lawak talaga ng kalsada dito. Oh, smooth dalhin. Brum 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 brum. Kakasilaw yung ano, yung araw. Pero okay lang, vitamin C. Tama ba? Vitamin C. So na-try ko na tong Batman loop gamit yung motor ko, yung Sigma 250. Pero yung experience ko nun is nakakapagod since malaki yung motor, di clutch. Check natin kung mapapagod ba akong mag-drive papunta dun sa Infanta using this ADB 160. Amoy sunog na gulong. Isa din sa mga napag-isipan ko is since nag-umpisa na akong mag-rent ng mga motor para matry at matest. So while waiting sa mga new version na papalabas sa darating na mga na taon, so try kong mag-rent ng iba't ibang klaseng motor at saka i-content natin. Yun o, Jorno. Lawak talaga ng kalsada dito. Malilito ka saan lane ka pupunta. Yun o, umpisa na yung mga puno. Ang lamig. Maganda yung yung apakan. Since mataas yung paa ko, nakapag-stretch pa yung paa ko. Hindi ako sure kung ilan yung height ko, 5'9 ba o 5'10 o 5'11. Pero mahaba yung paa ko, na-stretch ko pa. So talagang para akong dinuduyan. Parang excited na talaga akong kumuha na itong ADB marami dito pala yung stopover ng iba. Daming riders din stopover. Stopover ba ako? Diretso na ako. Dami ding mga rider ngayon. Tayo solo rider. Ang ganda ng panahon. Thank you Lord. Maganda yung panahon. Tong mga grupo na to, Lala Ride, Lala Move, Lala, mabasa, naka-orange Yan ang naka-ADB din. Naka-260 din siya. Lawak ng kalsada talaga dito. Woo! Nice. Gandang bumiyahe. Lala Move. Bakit Lala Move? Mga Lala Move rider talaga sila. Mani.
Ay, ganda ng panahon. Woo! Kapag kamot ka na lang ng helmet, sa ganda, sa relaxing. Woo! Ano yun? Fog? Usok? Usok? Usok siguro. Grabe yung ano, sikat ng araw. Ay, ganda. Usok talaga, akala ko fog. Okay, paho na tayo. Dito na yung part na maraming mga puno. Nakaka-relax lang bumiyahe pag may mga puno, maraming puno. Bihira lang kasi tayo nakakita ng puno. Ay, hindi, may mga puno naman dun sa Manila. Pero not compare dito ba na nakapaligiran talaga ng puno. Puro green yung mga nakikita mo sa mata mo. Okay, parang may isa nang i-check na natin sa checklist natin yung comfortability, pero di pa nagtatagal yung biyahe natin. So siguro not for now. Mamaya. Dami talagang mga nagpapaharurot dito, lalo na kung ganong motor mo. Okay. Hey, banking si sir. Kaya maraming maraming pumupunta dito sa rutang ito kasi maganda yung kalsada. Tapos yung kapaligiran is maganda din sa mata kasi puro green. Eh, hindi pa ako nakafeel ng antok Wag naman sana. Full gear si Sir. Ano tong motor niya? PCX. Huwag tayong mag-overtake. Kalma lang. Pwede na. Maganda talaga sa pit yung upuan ba? Hindi matigas. Proper alalay lang yung yung pagpihit. Ayun pitik. Paano kaya yung mga pumipitik dito? Paano kaya mahingin yung mga nakuha nilang picture? May bayad kaya yan pag pag humingi ka ng copy, soft copy. So ito na yung kilometer 45. Puro napakurbada yung mga kalsada dito. Ay, ganda ng mga puno. Babag. Parang hindi lang ako sanay sa sa side mirror, ang layo. Hindi naman sa malayo, parang gaganon pa yung ulo ko. Ano ba yung proper na dito? Pag ganon ka. Pag ganon. Nasanay kasi ako sa pag ganon parang nakadapa. Kasi malaki yung tangke sa motor ko kaya nakaganon ako. Big bike naman nasa likod. On your left. Row! On your left. Ace. Ito tong motor na to? Yan ba yung ginagamit niya ni-rate for speed? Yan, CBR ba yan? Kung ilang cc yan. Ito yung maliit yung kit sa likod yan, parang yan yung gusto kong next rentahan. Ano kayong feeling yan?
Dati may motor ako na maliit, yung Korak. Maliit yun. Pero parang mas maliit to sa itong motor na nasa likod ko ah. Siguro kung drivean ko yan, parang nakaganito lang ako nun. Pero malawak din siya. Parang bumagal yung takbo natin, biyahe natin ah. May mga sasakyan kasi sa harap. Gumaganda na yung panahon. May mga nagbabike dito. Nakakapagod siguro yung padjaka, no? Well, kung sanay ka na, grabe yung mga binti nila. Nalalaki. Well, dami pumipitik ko. Tik 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 tik. Siguro may bayad yung ano, mga namimitik dyan kung hingin mo yung copy nila. Hindi ko pa din naman na-try. Try ko din itanong mamaya. Oh, yan ang magandang view. Oh, engine brake. Engine brake lang. Oh, pitik na naman. Oh, magkano ba yung ano, mga pitik-pitik nila? Parang halos lahat ng mga sasakyan siguro pinipitik nila. Tidin dudududududun. Okay. Pero so far kung meron man akong ano, makakuha na ako ng ADB, parang pagtsagaan ko lang muna yung ano, yung stock na suspension niya. Mali pa po. Kasi parang okay naman siya. Grabe naman. Okay pa naman yung ano, suspension ng ano, stock ng ADB. Siguro may naman pagkakataon na magpalit ng ano, suspension. Siguro mga depende after a year. Kasi mahirap naman na ano eh, bibili ka ng ano, bago yung motor mo tapos palitan mo agad ng suspension. Well, it depends sa iba. Pero on my preference, gamitin ko muna yung stock niya. Parang okay naman, hindi naman ganun ka ano. Ano kaya yan dyan? Saan pupunta yung kalsada dyan? Engine brake. Pa S yung kalsada. Dito na yung maraming nagbabanking dito. Dito yung area na ano, prone sa disgrasya noon. Ngayon parang bawal nang magbanking dito. Bawal na mag-exhibition kasi may mga nagbabantay na eh. I don't know kung may bantay ngayon. Protect daw tayo. Parang bagalan na ako sa takbo natin. Parang na akong dinuduyan. Tingnan mo yung mga puno. Kamot helmet na naman. Ano yan dyan? Power grid. Power grid siguro yan dyan. Dominar. Dati yun din inisip na bilhin eh. 400cc na siguro din yan. 400cc. Pwede na sa expressway. Ayun, may mga bantay na dito eh. Kaya bawal na magbanking. Dito yung mga may ano, na disgrasya. Ang dami ng mga nagtambay na dito. Chilling. Pero huwag na tayo mag-stop. Kasi may ruta tayong dapat taputin. Oh! Yung suspension talaga. Pero manageable naman na siya. Since sanay na ako sa ganitong ano, kasi yung motor ko
yung suspension niya. Although okay naman siya, pero ang tagtag oh. Hindi mo siya ganitong katagtag yung motor ko. Nging nging nging. Oh, ganda ng ano dito. Bangin. Woo, pakyat. Umipitik na naman. Oop, yaman ni ako yung type na rider na ano, hindi mahilig mag-stop or magpahinga. Gusto ko dire-diretso yung biyahe ko. Unless siguro kung antok ako or napagod na ako. Pero kung kaya ko na dumiretso, diretso na. Ito, ganda ng mga ano dun. Hitch. Nakaka-relax. Okay, ahon tayo. Ganda ng view dun, oh. Brum brum. Fish. Wow. Meow meow. Kurbida. Hey, fish. Grabe. Gulat ako dun, ah. Uy, lo. Paano ka, Koy? Ano ba yung ano? Tabingi yung kamay ko, ah. Dapat straight, ganun. Ah, ganun. Woo! What a view! Ang ganda dun. Anong oras na ngayon? Alas 7. Oop, yaman eh. Alas 7. Ganda na puno dito. Coffee shop. Ano yung pagkain dito? Kape na tayo eh. Okay, diretso tayo. Actually itong motor na to guys na narentahan ko, 2 years na to siya. So maganda pa rin yung arangkada nya. And then all stock pa din siguro yung ano, all stock pa siguro yung mga parts dito. Well, di natin matry yung windshield kasi sabi na may-ari na nung nakuha nila to, wala na yung windshield. Compare sa latest version, yung windshield niya is parang mataas o mahaba. So siguro may difference yun in terms of ano, flow ng hangin na hampas sa harap mo. Ganda ng ano dun, no? Grabe. Selfie time. Tanay Highlands. Ah, ito pala yung sinabi nila na Tanay Highlands. Pero sabi sa reviews eh, mahal yung ano dyan. Mahal pero sakto lang yung lasa. Sierra Madre Resort and Hotel. Ba't may pool ba dyan? May isang kainan dito na ano eh, pinupunta ng mga karamihan ng mga rider. Saan ba yung banda? Dito ba yun? Nakabuka ka na naman yung paa ko. Ganun pala dapat. Ganda ng video, no? Hindi ko mataas yung X5 ko. Piluka, ano to? Cityscape. Ito ba yung ano? Oh! Sana all. Ah, Cafe Caterina dyan. Ay, ganda. Lumilipad na si Madam. Talagang maraming nag-i-enjoy ng mga bumabiyahe papunta dito. Ayun, oh. Ay. Kurbida. Ganda ng view. Shish.
Pine Hills. Matatahimik ka na lang sa ano eh, sa maaliwalas na mga green trees. Okay guys, so 1 hour and 23 minutes yung natirang time hanggang sa marating natin yung Infanta Park. So parang hindi pa ako nakaka-feel ng pagod o ngalay. Talagang totoo, relaxing dalhin o drive-in tong ADV. Talagang hindi pa ako nakakaramdam ng pagod. Nag-enjoy ako sa pagdadrive nito. Kaya since nung take off tayo kanina, up until now hindi tayo nagsastop kasi gusto ko dire-diretso yung biyahe. Hindi naman din sa nagugutom na ako. Gusto ko lang i-try na makaabot dun based sa estimated time. At siguro kung maaga tayo makarating dun sa Infanta Arc, so baka magdesisyon akong magba-Batman loop na talaga. So from Infanta Quezon, bababa ng Real Quezon, iikot tayo. Okay, ang lawak pala ng Marilike. Ano ba yung pagkabigkas na to? Marilike. Malawak pala to. Hindi pantay yung kalsada dito. So dito natin matest yung suspension. Matagtag talaga. Hindi pantay yung mga kalsada dito. Tingin mo flat pero pagdadaan ka, matagtag. Uy, ang ganda. Ano yun dun? Uy, Jurassic. Ay, Jurassic ko. Dinosaur. Meron siguro dun. Kasi may nakita akong statua na mataas eh. Din isa dun sa nagustuhan ko dito kung ADB, since scooter type to, is yung apakan niya. Unlike sa mga naka-clutch na motor, prone ka sa prone yung paa na madaling mabasa. Kahit konting basa lang sa kalsada, matatalsikan agad. Ito hindi kasi nakatago eh, nakalapat yung paa mo. Uy, ganda! Kaya hindi naman masyadong nababasa. Tingnan nyo ito, ganda ng view. Parang estimated makarating tayo dun mga 8:30, 7:30 na ngayon 1 hour and 16 minutes. Depende siguro sa takbo natin. Okay, so since mga sobra oras na tayo nagdadrive, yung comfortability ng upuan na sinabi ko kanina is parang napipil ko na yung numbness ng pet ko. Siguro kanina nasabi ko na malambot kasi bago pa lang, pero sa katagalan parang same lang din siguro sila ng upuan ng motor ko. Pero hindi naman siya ganun ka namamanhit. Parang manageable din naman. May paahon dun sa unahan. Dito sa mapa puro sigsag yung pasada. Ayun na, paahon. Let's go. Alalala yung pihit ng Manobela ba tawag? Gasolinador. In terms of gasoline, hindi pa nabawas yung bar ng gasoline natin indicator. Hindi pa tayo pwedeng mag-finalize unless mamaya i-finalize na lang natin yung observation natin sa experience natin sa ADB. Parang maulan dun maulap. Ayun ano yun siya? I love Tanay Rizal, Madlay Dilay
Madlay dilay. Madlay dilay lay lay lalay. Ganda nung ano, nasa harapan natin, no? Bundok. Maulan siguro sa ano kasi na-feel ko yung ano, yung moisture. Oh, maulan na. Ayun, silong muna tayo, may ano din dito. Silong muna tayo dito. Hindi naman tayo nagmamadali. Sumilong muna tayo kanina kasi biglang bumuhos yung ulan. So basa yung kalsada, dahan-dahan. Uy, anong ADB yan? Pinakulay lang siguro yun. Kinulayan lang siguro yun, repaint. Yung panel pala ng ADB ano kasi ano, yung functionality niya is talagang with purpose kasi makikita mo yung ano, yung mga indicator kung anong lumalabas dyan. Kanina, ewan ko kung bakit lumabas yung ano, yung indicator ng ABS. Siguro nag-take effect yung ano, yung ABS nya sa front. Sa front ba yan? Tama siguro, sa front yung ABS na ito. Hindi ko pa na-try na dumaan dito na anong gabi. Parang gusto kong ma-experience. Siguro madilim dito kasi walang mga street light eh. Ano yun? Laki ng ano. Lumabas yung ano, ari niya. Ang haba. Parang committed yung kalsada dahil sa mga puno tsaka sa damo. Oras pa lang ngayon is alas 8. 8:09. Yun oh. Tingnan mo yun. Oh. Ang taas. Whew. Grabe. Nung time na bumiyahe ako papunta dito, wala pa akong camera nun. So ngayon may camera naman ako, so makakapture ko yung nakita ko dati. So ito yun. Ang taas. Taas oh. Ginawa yung kalsada dito. Uy, ang lalim mo. Eh. Nakakalula. Parang sa Baguio. Isa din sa goal ko is ano, once na kakuha na ako ng ADB, magbabagyo ako. Well, may motor naman ako na pwede kong gamitin, pero mas prefer ko yung ano, ADB dalhin dun sa Baguio. So far yung kamay ko hindi pa nangangalay. Yun. So hindi ka talaga pagod sa kamay nito kasi wala kang pipigain na clutch eh. Puro pihit ka lang ng ano, gasolinador. Sobrang tayo dun ah. Ganda ng tulog ni Koy Koy. Stop daw muna tayo dito. Tingnan nyo yun. Oh. Ganda. Bawal magkalat. Maraming salamat po. Ang kinta nyo yung view. Ayan yung ulap. Binagsak lang dito. Andun may windmill dun. Parang yun yung dadaan natin mamaya.
may kasama din tayong ano kasi may mga rider din sa likod ko. Maulan doon, no? Ay, mabuhangin. Hindi ko pa familiar paano magano tanggalin or naka-activate ba tong traction control na tong ADB na to. Hindi ko natanong kanina. Parang nasa Baguio ah. Grabe yung ulap. Buti na lang may masilungan. Ito na ba yung ano? Ah, ayun nga, Infanta Park. Ah, ito na. 1, 2, 3 1, 2, 3 Ah, so ito na yung ano Infanta Arc. Tingnan sa unahan, maulap. Kaya parking nga doon sa baba. Sa unahan, wala. Oh, okay. Ganda din yung ano nyo, ADB. Black, bago siguro to. Yung visor niya, baka binili niya yun. Oh, so andito na tayo sa Infanta Park. Ito yung tinatawag na kilometer 90. Dami mga riders din dito. Hindi pa ako nakakakit dun. Ano kaya meron dun? May bayad ka sa'yo dun. Maganda umakit dun kung maganda yung panahon. Pero maulan eh. Foggy dun sa unahan, parang Baguio. Park lang muna tayo dito. Yun, black na ADB. Napakaangas. Parang black din yung hindi kaya. Kung may lalabas na bago na, siguro kukunin nyo yung mocha brown ba yun? Choco brown. Pero maganda din yung black. Nakabamos yung exhaust nyo. Stop muna tayo. So, andito na tayo sa Infanta Park. Maraming mga riders dito ngayon. Halo-halong mga motor. To X-Max siguro to. Yamaha. Tingnan mo yung panahon, no? Parang nasa Baguio. Maulap. Ano to? Fog lang siya. Kala ko ulan. So ito yung ADB na narentahan natin, guys. Wala lang yung visor nya. Ayun yung X-Max. Maganda din. Oh, sorry. Maulan na. Maulan talaga sa unahan, no? Foggy. Andito na tayo sa likod. Maulan. Dami mga riders, oh. Foggy doon, tingnan nyo yung ano. Dito na tayo. Shish. Angas din yung motor na yun, no? Parang Agila. Anong brand yan? Countdown? Oh, wala na. Wala nang ulan. Meron pa. Ambon lang. Tingnan yung ano, guys. Motor na yan, no? Parang Agila yung ano, yung harap. Tapos yung upuan nyo, parang sofa. Maganda din pala yung ano, yung Falcon. Maganda pala dito magtambay kasi makikita mo yung mga iba't ibang klaseng mga motor. Ito X-Max, ganda. Yamaha to. Ito yung ano, Euro Motor Falcon 180i.
Maganda din yung forma niya. Parang ADB din talaga siya, o yung forma niya Euromotor. Ewan kung matipid ba to sa gas. Yung stock na seat niya maganda din. Isa din to sa mga option ko dati. Pero since yun nga, ang reason bakit ADB yung ano ko is matipid sa gasolina, which is na patunayan ko naman din today. For how many kilometers yung na biyahe ko, matipid talaga. Hindi pa nabawasan yung ano yung bar, gasoline indicator bar dun sa panel niya. So hindi pa nabawasan. Nabawasan na siguro, pero hindi talaga ganun ka compare sa ibang motor na pag ganitong mga distansya ng biyahe, talagang kita agad yung bawas ng gasolina mo dun sa bar indicator ng panel. Pero in fairness, so maganda to yung Falcon. Pero sabi ng iba is yung ground clearance niya is mababa compare sa ADB na mataas. Siguro yung gulong sa likod is maliit compared sa ADB na dito malaki. Kaya siguro malaki yung yung ground clearance naman. Ito PCXO naka-lowered. Sayad to talaga pag may mga humps. Ito yung sinabi ko kanina na parang Agilaw. Kimco pala to. Downtown. Kimco nga. Hindi sa akin to. Kimco, parang parang agila. May mata, dalawa na malaki. Tapos yung niya, peak niya. Balik tayo sa Falcon. Angas din yung Falcon. Nakabaso na din yung suspension niya sa likod. Majority dito ADB, kaklik. Galing. Ano pa kayong mga motor na makikita natin dito na gusto kong makita actual? Dati plan kong pumunta ng mga kasa sa itong Euromotor. Gusto ko yung makita yung isa. May isa akong gusto kong makita in actual. Yung yung sa QG Motor. Parang wala dito Grabe yung amugo. Parang nasa Baguio. Uy, grabe. Okay guys, we're back. Huminto lang tayo kanina doon kasi lumakas yung ulan. Kumain na lang din diretso. Kasi parang sa unahan wala nang makainan Parang maulan din pala sa unahan. Nasa tuktok pa kasi tayo ng bundok. Parang maulan talaga dun sa unahan. Pero sa baba hindi naman maulan. Dito lang talaga maulap. Hindi naman basa yung kasalubong natin. Parang fog lang siguro yan. Grabe yung fog. Talaga fog lang. Hindi siya hindi siya ulap. Fog lang pala. Kasi yung mga nakasalubong natin hindi naman basa. Ngayon, hindi sila basa. So fog lang to. Ito na yung House of Dragon. Ayun yung dragon.
Yamaha. Alas 9 pa, mag-alas 10 na. Uy, andito na yung ambon. Magkaambulan. Uy, grabe. Mainit dun. Dito mafagi. Grabe oh. Mafagi sa taas. Siguro pagbaba na wala na tong ano. Ganito. Parang dito lang yung na-part. Dati yung pagdaan ko dito dati, wala namang ganito. Sa bagay kasi mainit yun eh. Ngayon parang ano yung panahon. Kanina mainit doon. Pagpunta dito parang ano, lonely. So mga ilang kilometers na tayo guys. Nabawasan na yung isang bar indicator ng ano, gasolina. So mamaya pagbaba natin, pag uwi, check natin kung magkano yung magasto natin sa gasolina. Tingnan natin yung consumption ng gas natin mamaya. Maraming mga camping site din dito eh. Ayun, isa na yan, camping site na yan. Parang yung area talaga dito parang ano, sad. Parang nag-i-emote yung kagubatan. Ayun no. Grabe. How sad. Din. Para makapag-imot-imot ka dito, makasenti, mga tugtugan dito, mga pang Moira. Uy, waterfalls. Oh. Cute. DPWH. Alam na. Ayan, senti time na naman. Grabe yung ano dito, view. Tingnan nyo yung mga dahon ng mga puno. Parang painting talaga yung mga ano, yung mga dahon. Uy, basa. Parang pababa na tayo ah. Sarap manirahan dito. Kaya lang walang signal dito. Kahit may kubo ka lang dito, kahit ganun lang oh. Sarap talaga yung pakiramdam ba na ano, ganito yung lugar na tinitirahan mo. Sa bagay parang lahat naman tayo eh, pinanggalingan natin is nasa province. Kung ikaw ay lumaki sa province at ikaw ay dumayo sa ibang lugar, hindi mo talaga maiwasan na maalala mo yung mga lugar na kung saan ka lumaki. Kagaya nito, sarap balikan ba na tahimik na ano, kapaligiran, walang maingay, walang traffic, walang maraming sasakyan, mga ganitong ano, nasa bahay ka lang, aakyat ka sa bundok, kukuha ka ng panggatong para panluto, tapos sa hapon punta ka sa mga kaibigan mo sa kapitbahay mo, maglalaro kayo, kwentuhan. Ewan ko lang kung mayroon pa yan ngayon. Nakakamiss yung ano, kabataan days. Parang nasa Baguio tayo ah. Parang pina-experience yung ano. Uy, grabe fog. Woo! Grabe fog oh. Huwag kang umulan. Fog lang. Wala, grabe. Pailaw tayo. Huwag kang tuwid ko eh. Diyan ka lang. Huwag kang umulan please. Fog ka lang. Hindi naman basa yung mga kalakasalubong ko. So sana walang ulan sa unahan. Ay, naka-raincoat na yung isa. Malakas na yung ulan dun pala. Grabe. Grabe yung fog. Ala. Dito na tayo, pababa na tayo. Engine brake lang muna. Di kaya. Alalay lang.
Wow! Grabing feeling to. Grabing adventure to. Ano kaya dun? Ginawang kalsada eh. Ay, may ginawang kalsada. So, papunta din sa bundok. Parang time ko na mag raincoat. Di okay pa. Parang yung ulan na to, ano, sa ano lang, sa mga puno. Hindi ito ulan. Wala nang ulan dito. Doon lang pala talaga sa taas. Tulo lang yun ng ano. Patak pala, hindi tulo. Grabe yung feels dun sa taas. Foggy feels. Since nandito na tayo guys, so gagawin na natin yung Batman loop. Nakadaan naman tayo sa Infanta. So after pababa nito, lalabas tayo, ikot tayo Real Quezon. Oh, what the heck. Grabe yung ano. Hindi naman panahon. Tingnan mo yun, oh. Yes. Nagising ako bigla sa ganda ng view. Buti na lang tumuloy ako, dumiretso ako dito. Plan ko kasi kanina, kung hindi titila yung ulan after kong kumain, babalik ako sa ruta ko. Hindi na natin gagawin yung Batman loop. Important is na-test ko yung ano, Honda ADV. Pero since okay naman ang panahon, pagpatuloy na natin. Tapos may madadaanan din kasi pabalik ng mga pasalubong. So bala ko dumaan din doon para bumili ng pasalubong. Minsan sa pagmumotor hindi talaga maiwasan na maganda yung panahon, mainit, tapos biglang uulan, ganito yung ano, panahon feels. So tingnan nyo yan, oh. Oh, ho, ho, ho. Parang maging Santa Claus tayo nito, ah. Oh, ho, 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 ho. Ito yung sinabi ko na tulay. Ayan, oh. Shush. Ginawa. Pinataas to. Ayun, oh. Hindi na tayo hinto. Ginawa. Last time na pagpunta ko dito, wala pa to eh. Tinaas nila. Baka hindi na siguro matibay yung ano, yung dating tulay, kaya ganyan. Ay, talsik. Morbida. Hindi pa naman tayo basa. Parang nagmo-moist lang yung jacket natin. So far, maganda yung ano, yung biyahe natin ngayon. Ganda. Ano yan dyan? Yun, oh. Oh, ganda. Oh, ganda. Hindi na tayo titigil. Kuha naman siguro yan ng camera. Oh, may mga yan yung liguan nila. Yung tubig dito natural falls. Hindi kaya yan maano, yung tubig since galing naman sa taas, hindi yan ba yung babagsak o magkaroon ng ano, kulay putik. Oh, ito yung tinatawag na zero bilibility. Zero bilibility. Zero bilibility. Zero bilibility. Oh, yun, oh. Zero bilibility. Zero felicity talaga. Huwag kang umulan. Kala ko rainbow. Parang rainbow ma. Ay, umulan. What an adventure. May halong adventure yung biyahe natin. Kanina ang init. Ngayon zero visibility. Mismo ako, hindi ko mabanggit yung zero visibility. Zero visibility. Tama ba? Pati yung visor ng helmet ko, zero visi. Basta malabo na.
Basa na ba ako? Hindi pa naman. Uy, wala nang makita. Woo! Kaya nagbukas na tayo ng visor. Oh, pababa pa. Dahan-dahan. Naano na yung boses ko. Epekto ng lamig. Parang need ko na mag raincoat. May dala naman kang raincoat. Ba't di mo sinuot? Hey, wait lang, parang basa na ako. Mahina naman siguro yung ulan sa baba. Wag na. Hindi na masyado maulan. Diretso na. Mga gamit ko hindi naman siguro nabasa. Ay, salamat, wala ng ulan dito. Mag-protect tayo. Ano naman kasing ulan dito ah. Doon lang banda. Binasa lang tayo. Dito wala na. Anana. Wala lang ulan. Binasa lang talaga tayo doon. Sabi siguro ng ulan na hindi ka makalagpas ito, hindi ka mababasa. Ayun, salamat ulan. Hindi naman masyadong nabasa. At least konti lang. Thank you sa blessing. Pababa na. Engine brake. Lalay lang. So kaya siguro may mga ibang ADV 160 user nakakaranas ng pagkakaberya ng brake dahil siguro sa palaging sagad nila ginagamit, kaya nawawala ng brake. Kaya ang niyan, best practice is use muna engine brake kung kayanin, tapos alalay yung panlikod. Ayun pala, makikita dito. Bakit maulap doon? Doon tayo galing Doon tayo galing. Doon. Kaya pala maulap. Talagang hindi ako napagod sa pagdadrive nitong ADB Kung sa motor ko pa to ginamit ko ngayon, kanina pa ako napagod. Ito relax lang So pagbaba na ito, balik natin Real Quezon tayo daan. So yan yung tinatawag nila na Batman Loop. What the heck na view is that? Grabe yung view. Tingnan naman yung view na yan Basta nag-enjoy ka sa biyahe, talagang hindi mo mapansin na basa ka na. Natuyo ka na lang sa hangin. Tingnan nyo naman yan Alala, madulas yung kasada. Ilog. Ayan yung isang parang resort nila dito. Malawak na ilog dun. So guys, andito na tayo sa Tunguhin. So nasa boundary na tayo ng Infanta at saka Real. So papasok na tayo sa Real. So ito yung ruta natin na pabalik. Hindi na tayo babalik dun sa taas kasi baka maulan. Okay, so let's go. So itong kalsadang to Rizal, Real Quezon na. So dito na natin dito na ako dadaan pabalik. So ito na yung Batman Loop. Okay,
Nasa Real Quezon na tayo proper. May beach resort dito eh. Hinto tayo dun saglit. Pahinga muna mga 5 minutes. Dito tayo sa tulay. Dagat na pala talaga yun. May dagat. Amoy dagat na. Kanina puro tayo amoy puno, kagubatan, bundok. Yun, amoy alat na. Dito tayo muna. Ayun o, padagat tayo, padagat. Dito na tayo sa dagat. Pahinga muna tayo dito guys. Mic test. Hello guys. Buti na hindi masyadong mainit na. Nagtatanghali na eh. So guys, pahinga muna tayo kasi naka-feel na ako ng pagod. Hindi naman sa puwet, hindi sa may balakang, kundi sa leeg. Kasi yung dating motor ko is nakayuko ako. Sakto lang yung ano. Ito parang hindi naman sa straight yung body. Siguro nanibago lang yung katawan. Kaya pahinga muna tayo. Yan pala yung ano, yung ADB na narentahan ko. So, magandang advantage din to dahil talagang napatunayan ko na ano, okay yung ADB. Ganda sana maligo, kaya di lang pwede. Wala tayong damit. We're not ready for ano, swimming. So, enjoy muna natin maya-maya. Biyahe muna tayo. Relax muna tayo. Namnamin muna natin yung view. Dito naman na tayo. So lubos-lubos yun natin. Mag-video tayo dun. Nga lang dun sa ano nila eh. Sa kape. May wifi. Sana maligo. Tupok ko tayo mo. Sa likod. Sa Bali. Bali. Parang inspired. Hi, Ko. Maganda pala dito. Grabe naman ba? Buti na lang. Wala di ako pumunta. Hindi na pala dito. Tulas kayo naman dito. Okay?
So, pagkain mo sila ako ng palit. Ano ang laging pagkain? Kung naligo dyan, pero hakapasin ka ng alon. Ikot na tayo. Ito na lang, maganda yung sapatos. Ito yung kapit. Oh. May posting. Oh! Yan. Yung dagat, oh. Go! Iba yung kulay dun. Ganda. Sa lampas daw. Galing. Go! Question na kayo dito. Ayun. Dito tayo. Baka magkasama tayo dito. Oh, oh. Pwede tayo. Ganda, ganda. Malalim na dito. Doon tayo kanina sa taas. Tapos bumaba. Layo yung biyahe natin. Ano pa yung klaseng bato? Limestone. Ganda, buti na lang kung ikaw dito. Buti na lang pumunta ako dun para makita ko mismo kung ano yung itsura. Ang ganda po talaga.
maganda may tent ka dito para mag-overnight. Pwede ka mag-stay dito. Siguro may bayad. Okay guys, tapos na tayo magpahinga. Alis na tayo. So libre lang tumambay dun guys, magpahinga. Kung kayo'y magawi at mapadaan kayo dito sa may Real Quezon, libre lang yung tumambay dun. Pero pag maligo, parang sisingin kayo ng 100. So okay na, maganda naman yung dagat dun. So ngayon dire-diretso na natin tong yung daan na to para babalik na tayo sa kung saan tayo nanggaling. So again, sa sinabi ko kanina, malaking experience to. Nasubukan ko personally ang ADB at malaking opportunity to para sa ganun ay talagang madagdagan yung reason ng decision ko bakit ako kukuha ng ADB. Pero sa susunod na mga araw, try ko din mag-rent ng ibang mga motor. Kung try ko yung NMAX o iba pang mga types of motorcycle. Para sa ganun, while waiting, enjoyin muna natin kung ano yung mga available na pwede nating magamit. Para sa ganun, sa susunod na mga panahon, makapag-decide na tayo kung ano talaga yung natin. Pero ang number one choices natin is yung ADB. So review lang natin base sa experience ko as of today. Kanina napag-usapan natin kung ano yung mga i-check natin in terms of experience na ating naranasan ngayon. So una, braking system maganda, makapit, kagaya ng ganyan may biglang aso, biglang huminto sa harapan mo. Maganda yung pag-alalay ng ng mga gulong sa harapan at saka sa likod. So balance yung paghinto nila. Kay ADV, maganda yung niya, yung ABS. And then yung suspension sa likod is matalbog or hindi gaano nagpi-play, which is normal talaga dahil yun ang karamihan sa mga feedback ng ibang mga user na meron ng ADB. And then yung seat niya, sitting position, comfortable siya at first, pero pang matagalan is sumasakit na yung puwet mo. Siguro normal lang din yun. So give chance sa puwet mo na ipagpahinga mo. O tatatayo ka din minsan. And then pag maneuver niya, yung maneuver niya sa manubela niya maganda kasi malawak. And then ang nagustuhan ko is yung yung footrest kasi hindi nababasa yung paa mo. Kung ang motor ko ang ginamit ko, kanina pa to basa, doon pa sa taas na inabutan tayo ng ulan at mga fog. Pero sapatos ngayon hindi pa nabasa. Kahit yung medyas hindi pa nabasa. And then mamaya yung gasolina 2 bars na yung nabawas. So siguro ipupultang ko din to mamaya pag dating. So ilalagay ko na lang sa dulo kung magkano yung nagasto ko na gasolina sa trip na ito, yung Batman Loop. So enjoy na natin yung pagbalik. Alas 12 na. So sakto darating ako dun sa kung saan ako galing, mga around 2 siguro. Kasi sabi sa Google Maps 3 hours yung biyahe ko. Galing dito sa Real Quezon, palabas papunta dun sa Pasig. So again, kung ikaw ay nag-aabang na magkaroon ng ADB at gusto mo nang matry at wala kang ibang hiraman, pwede ka mag-rent para masubukan mo tong experience na-experience ko ngayon. So good decision na nag-rent ako para sa ganon ako mismo makapagsabi kasi na-experience ko iba talaga yung maririnig mo base sa mga napapanood mo online, pero ngayon actual na talaga na experience ko. So talagang patunay na totoo yung mga sinasabi nila. Nakakaumay. Joke. Hindi siya nakakaumay. Talagang siya, ginaganahan ka lalo na magbiyahe kasi relax siya, hindi ka napapagod.
when it comes sa mga pangmalayuan na na biyahe. Siguro makakaramdam ka ng pagod due din sa yung katawan natin humihingi din ng pahinga. Pero when it comes sa motor mismo, yung performance niya maganda. So yun nga, enjoy na natin yung daan pabalik at salamat sa pagsama sa experience ito. Ay, nakababa din. Nasa patag na tayo. Malapit na maging successful yung Batman loop natin. Ganda. Ang lawak. So I think almost we're done sa ating Batman loop. Naging success din yung yung pag-ikot natin. Tayo ng banana chip. And then buko pie. Try natin yung yung buko pie. Kainin natin. Try natin kasi mainit pa.